Recap lang tayo ng kapiraso. Itong mga nakaraang araw, pinilakapon, pinaliwanag ko sa inyo kung paano nila sinusubukang i-discredit si Marcoleta. Sinimulan na nila kay Marcoleta, di ba? Sinimulan na rin nila kay Magalong. Anyone or any issue na patungo doon kay Romualdez, talagang dinidiscredit. Yeah? So Diskaya, nagsimula yan. Tapos kay Chis Escudero at yan kay Sir Orly. Tapos ngayon si Marcoleta. Basta medyo patungo doon kay kay Speaker. Talaga namang alam natin na medyo iwas muna. Iwas pusoy ba ika nga, di ba? So ganoon na nangyayari. Pero syempre, hindi maaaring manahimik si Senator Marcoleta at hindi pwedeng manahimik si Chis Escudero diyan sa issue na yan. Kasi sila na yung tinatamaan Sila na yung dinidiscredit. Sila na yung sinisiraan. Sandali, balik tayo sa tunay na issue. Ano yun? Kay Romualdez at saka kay Zaldico. Ladies and gentlemen, yung best friend nating si Zaldico. Mga banateros, yung ating best friend na si Zaldico nag-resign na bilang congressman. Gago! Alam nyo mga kababayan, medyo iba-iba ang pananaw ng ating mga kababayan. May nagsasabi, naku, baka naman na dahil dyan, magtatago na yan. Naku, talagang wala nang balak bumalik. Kasi, kung ikaw may plano kang bumalik, tama, mali. Ikaw ay hindi ka magre-resign. Mananatili kang congressman para may kahit papaano hindi ka maimbitahan ni Pinky. Diba? Kasi yun na sinasabi niya, parliamentary courtesy. Dahil isang congressman yan, hindi natin pwedeng imbitahan yan dito sa Senado. Paano ba yan, Mr. Pinky Lacson? Paano ba yan? Pwede mo nang imbitahan ngayon yan kahit nasa ibang bansa kasi hindi na siya congressman. Baka na naman may palusot ka na naman yan. Gago! Hindi, baka may palusot ka na naman dyan at sabihin mo na naman, hindi siya pwedeng imbitahan kasi because of health reason. Gago! Kasi hindi na nawalan ng ng dahilan ito si Pinky. Diba? Hindi na siya nawalan ng dahilan na imbitahan si Zaldico. This time, yung sinasabi mong courtesy, parliamentary courtesy, wala na yan. Kasi siya ay isang ordinary citizen. Ngayon, ipatawag mo. Baka naman ititigil mo na yung investigasyon na yan porket mape-pressure kang patawag. Gago! Wag naman ganun. Kasi kailangan managot yan. Kailangan sagutin niya yung mga paratang sa kanya. Na di umano, ang laki ng Kasi ang dami pang paratang dyan Diba na? Wala kay Diskaya. Tapos kay Sir Orly. Baka naman hindi mo na itatawagin. Diba? Wag naman ganun. Wag naman ganun, sir. Mr. Pinky. Pinky, wag naman ganun. Tawagin mo yan. Tapos pag hindi pumunta, isubpina mo. Pag ayaw pa rin pumunta, i-contempt mo na. You have the power even if nasa ibang bansa yan. Don't tell me, di mo gagawin yun. Gago! Anyway, pakinggan natin. Napakaganda nitong speech ni Marcoleta niya kay Chis Escudero. Pakinggan natin at hihimay na natin. Ipapaliwanag ko sa inyo yung mga binitawan nila. Marami pong salamat, Mr. President. Ako po ay tumatayo ngayon para sa isang usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Yon. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Yon! Yun na yun Tapos na. Yun na yung buod ng kanyang speech. Ang gulo natin. Ako na lang magmumura, Senator Marcoleta. Ang gulo natin. Tang-inang yan. Sorry naman. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo
na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa, ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Yung. Iisa po ang ating layunin. Ayun. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po'y hanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Alam mo kung bakit? Ako na sasagot. Eh, may tiwala sa'yo. Walang tiwala dun sa Blue Ribbon Chair. Ng committee na yan, yung chairman yan. Kakaya no? Isipin mo ha, isa kang PMA mayor ha, isa kang dating chief of police na ngayon ay senador na. Pinky, walang tiwala sa'yo. Ang tiwala lang ay na kay Marcoleta. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya ay, kung malakas ang loob mo talaga, at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan, at kung malakas ang loob mo, bukas ng umaga bago mag-alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Tama. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon ay sama-sama natin siyang i-interpolate, tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumonekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Yun, patay. Wala nang iba. Yun! Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Nako po. Bakit po ako ay walang kortesiya? Hindi po ba ako'y humingi ng panahon sapagat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yon, kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Dumating nga po siya, kaya ako siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Yun po ba ay courtesy din? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang naihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB
na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects. Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, Ginoong Pangulo, mali din po yung binigay na mga coordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA, na palagi ko pong binabanggit. Sa mga kapatid, kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Diyan. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Yan. Sino ba? Your Honor. Ako po alam ko kung sino natatakot. Gusto niyo po bang pangalanan ko po, Your Honor? Yung kinakausap nyo, Your Honor. Takot na takot yan Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Yawn. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang yung kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ninotaryo dun sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Yo. Doon sa right side po, ayan po yung ninotaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginoong Pangulo, yun pong notarial details, na yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, yung kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula sa opisina ng abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalye na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi, Ginoong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan nagnunotaryo, hindi nyo po makikita ron ang abogado. Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosoli niya sa iyo, pagkatapos niyong magbayad. Itatanong po ba ni Ginoong Gutesa, bago siya umalis, tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Yawn. Wala pong ganun Oo, correct. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para ma-disbar siya. Sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yon. Pakita po ba natin, pwede po nating ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya ay sa Ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Ayan po makikita ninyo. Notary Public 24/7.
Ibig nyo sabihin, nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado meron siyang tao dyan na pumipirma. Meron ka pang 24/7, hindi ka natutulog? Adik ka? Gago! Hindi. Ako nagtatanong lang ako. Hindi ako nag-aakusa. Kasi yung mga adik yan, yung mga hindi natutulog eh. Adik kaya yung pumirma na yan? Hindi, di ba? So, definitely, hindi po siya adik. Eh, bakit 24/7? Alam na makatambay siya dyan, 24/7. Gisingin niyo ako ha, pag kami magpapanotaryo. Magkano rin notaryo? Kapag gising ka, para lang doon. Abogado ka. So, ano ibig lamang sabihin nun? Logic says, yung mga ibang oras, hindi ikaw ang pumipirma, tinatatak lang yan. So, tama yung sinasabi mo na hindi ka pumirma. Pero, pinanotaryo talaga. Diyan sa opisina mo. Huwag tayong maglukuhan. Ang problema, mga banateros, ayaw ipatawag ni Lacson. Gago! Diba? Ayaw niya ipatawag eh. Eh, bakit kaya? Hindi ko alam. Bakit ganun? Bakit ayaw niya ipatawag? Kasi mabubuking. Mabubuking na totoo talaga at kasalanan niya na pumirma siya, na pinapirma niya yung sekretary niya. At ginagaya na lamang nung kanyang staff o secretary yung pirma niya. Yeah. Ganyan po palagi. Kalakaran. Kalakaran, ngunit hindi tama. Tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo Yo! sa nagpapanotaryo. Yari ka ngayon. Bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma yon? Maring hindi niya pirma, ngunit tinayaan niya kung sino man ang taong yon Nakabaw? na ipirma yung dokumento. Yari ka! Kagaya po ng nasabi ko, naging academic na po yung notaryo sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Yan. Binasa niya. Kaya lang, Senator Marcoleta, para malihis ang issue, lalo na doon sa mga tangang pinklawan, para sa mga tangang pinklawan na pinagpipilitan na wala sa wisyo yung sinasabi ni Sir Orly, eh sinasabi nila, ang pinupunto nila yung notaryo. Dahil tanga po sila, wala talaga tayong magagawa. Ayaw lang talaga nilang banggitin ang Panginoon ng mga ulul, ng mga pinklawan at mga makakaliwa. At yan po ay si Martin Romualdez. Gago! Takot kayo, mga animal kayo. Yung kanyang statement. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi pa eh. Kino-coach ko pa eh. Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement, sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatchalian dahil 4 lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan. Dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, 2 linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Ano po sabi ng mga bayarang media? Hindi ko naman po nila lahat. Bayaran! Kaya ako po hindi nagpapa-interview sa kanila. Oy, mga putang ina niyong bayarang media. Oy, mga bayarang media, are you listening? Are you listening? Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Alam na. Nakakaawa na po ang kalagayan. Aba, siyempre. Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari doon sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit, nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yun. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Ayaw. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Ginoong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Ayaw. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita
sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ayun. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Baboy. Meron na ba tayong alito? Binababoy. Alam mo, pinost ko nga yan eh. Oh, pinost ko yan. Sabi ko, grabe talaga, binababoy na ho ang ating batas. Oh, binababoy na ho. Wala akong biro. Hindi ako nagbibiro. Grabe na yung pambababoy na ginagawa nila po. Kasi, as in literal, halatang iniiwas ho kay Romualdez. Mantakin mo, Senate President ka, Blue Ribbon chair ka, abay, takot ka? Di ba? Hindi nyo ba naisip yun? Takot ka sa natin? Sa speaker? Nakakatindig balahibo yun eh, na parang, mantakin mo, takot ka? Kadiri talaga. Tunin, meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Alam mo, yung sinasabi ni Marcoleta na yung kanyang, yung kay Remulla, kasi halata ho na eto ho'y galaw ng Malacanang. Coordinated from the executive, which is kung saan under ang DOJ, secretary, di ba? Ay talagang halatang iniiwas na kay Romualdez. Bakit? Kasi nga tatamaan si BBM. So, eto hong executive na DOJ, di ba, nasa executive branch, talagang iniiwas na ho dito. Sa madaling salita ho, talagang ewan ko nga kung ang dating nito takot pa o talagang baka naman natataranta na sila. Baka ganun di ba? Hindi lang takot, natataranta na, di ba? Oh, tuloy. Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ay, naku po. Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman no na sana'y paraanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna. Hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang-alang ito? Dadalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yung po, kung ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? Kailangan po natin pag-usapan muna yun. Ang nangyayari po sabog-sabog na po Baka nga yun ang isang dahilan kung bakit nag-resign po yung advisor na si Mayor Magalong ng Baguio. Yung pong mga pasaring, ito po yung nakakapagbigay sa atin ng hindi naman kailangang pag-aaway-away o pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito. Tingnan lamang po natin yung interview sa DCMM ng ating kasamahan, chairman ng Blue Ribbon Committee, ng mga host ay si Victoria Tulad at si Christian Yosores noong September 28, 2025.
ang tanong po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Ang sagot po ng ating kasama, Senador Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan, magtawag tayo ng pagdinig. Tama naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at masa-sidetrack o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, yun ang i-assess namin kasi medyo lumihis na. Ano po yung lumihis? September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba o dumiretso? Mula kay Saldico, ikinonekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin palagay, dumiretso po, hindi tayo lumihis eh. Pagkatapos tinanong pa po, do you think po, coach po si Gutesa? At iba pong observation, baka si Senator Dante Marcoleta dahil parang sinabihan siya nung nagbabasa siya. O nalimutan mo, balikan mo itong paragraph na ito. Naipaliwanag ko na po kung bakit ko lamang sa sinansala at sinabi kong balikan mo sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Ang sagot po ni Senador Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng yan, tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula nyo, yun ang hula ko. O hula ko, hula nyo. Parang, your guess is as good as mine. Hindi po maganda yung inference eh. Parang ang lumilitaw, kinots ko eh. Malinaw, di ba? Yung sinasabi ni Marcoleta na nilaktawan, hindi naman niya ibig sabihin na nilaktawan dahil tinuturuan. Kasi nagbabasa sila ng sinumpa ang salaysay niya. So binabasa nila, siguro hindi niya nakita. Di ba? Yun yung sinasabi. Ang hirit nito ni Lacson, para bagang pinagdududahan pa. Oh. Bas, eto pansinin nyo, pag si Lacson, tinrato yung mga witness o yung resource person na hindi binabanggit si Romualdez, grabe ang bayani sa kanya. Grabe yung pagtrato niya na very credible ang datingan. Pero basta binanggit si Romualdez, talagang grabe yung pa-interview niya sa mga bayarang media para idiin na, alam mo yon kasi ano lang magbigay ka lang ng pagdududa. Yun po ay isang bagay na po yun na na step mo para i-discredit yung tao. Kahit kapirasong pagdududa lang. Yun ang alam mo si Lacson, magaling yan sa propaganda. Kaya naman naging senador yan. Tingnan ninyo yung pass ni Lacson. Ang galing niya sa propaganda. Bilang isang abogado, magmula po nung ako'y maging abogado, iniisip, hindi ko po ginawa yung mga bagay na ito. Komisar nga ako Hindi na abogado, sila pa yung nagsasabi. Katulad po ni Saldico. Ang sabi ko lang naman po matunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources na nagsasabi, kumukonekta kay Saldico, pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary courtesy. Ang sabi ko po, ang interparliamentary courtesy hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Halimbawa, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay Congressman Toby Chanco. Voluntaryo po yun Kung darating siya, salamat. Kung hindi siya darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin ng dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yun po yung aking ikinasasama ng loob Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan?
Ginoong Pangulo, ngayon po'y masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Yun! Si Master Sergeant, Yan yung mga banat di ba? Banateros ang datingan. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Mas credible pa yung tao kaysa sa inyo. Di ba? Yan ang hirit, Brad. Sino ba yung tinutukoy niya? Walang iba kung hindi yung pamunuan ng Senado. Orly Gutesa, mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Yo! Maraming salamat po, Ginoong Pangulo.